From this to this. Ito na nga yung part 2 ng pagme-makeover ko dito sa mini kitchen ng apartment. Bali, pinagtatanggal at pinagbababa ko na nga lahat ng gamit dito sa may taas ng patungan namin dito sa may kusina. Napasadahan ko na nga ng unang pagpupunas dito sa mga patungan namin at dito na nga rin sa may bintana. Bali, ito na nga yung pangalawang pagpupunas ko dito at grabe, sobrang dami talagang alikabok at mga dumi-dumi dito. Grabe din talaga yung intinagal ko sa pagpupunas at parang hindi talaga nauubos yung mga gabok at dumi. Lalo na nga dito sa may pinakataas ng pinakapatungan namin dito sa may kusina. Grabe, napakadami niyang alikabok at kung ano-ano pa. Nakakuha nga rin ako ng mga dahon, tapos yung mga parang pugad ng mga ibon. Dito kasi sa apartment ay wala nga kisame yung pinakabubong namin. Bali, yung pinakabakal nga dito sa may bubong na nakadikit nga dito sa pinakapader ng apartment ay may kaunting awang. Hindi ko lang sure kung doon talaga nadaan yung mga gabok, mga buha-buhangin at mga dahon. Pero sa tingin ko doon talaga siya nalalaglag. At ganito nga kadumi lahat ng nakuha ko dito sa pagpupunas ko sa mga patungan nga namin dito. Oh my God! Anyway, fast forward, after ko nga malinis lahat ng patungan dito sa may lababo, eto naman at pinagbabalik ko na nga yung mga ibang sandok. Nang mailagay at maisabit ko na nga lahat ng sandok, inayos ko na nga rin yung mga patungan namin ng sabon dito at nilinis ko na nga rin. Nag-refill na nga rin ako ng mga dishwashing liquid at naglagay na nga rin ako ng mga sponge. After ko nga dun sa mga sabon, ito pinagkukuha ko na nga rin mga bagong gamit na gagamitin ko nga dito sa may mini kitchen. Ito na nga yung matagal ko nang pinagkaantay-antay at sa wakas ay mapapalitan ko na nga itong dish drainer namin. Bali, plangganang maliit nga lang yung ginagamit ko na patuluan dito sa mga pinggan namin. Sobrang tagal na nga noon, tapos ito ngayon nga lang namin mapapalitan. Maganda rin talaga yung mga gantong dish drainer dahil nga hindi na maiipon yung tubig at kusa na nga siyang lalabas at hindi na nga maiimbak doon. After ko nga mapalitan yung dish drainer namin, kinuha ko naman tong isang gamit na pinagkaantay-antay ko nga na makadating nga dito sa may apartment. Pero ganito nga yung makikita ko after ko nga siyang mabuksan. Nagkaroon nga ng damage or basag dito sa may pinakagilid ng lalagyanan. Pero gagawaan ko na nga lang ng paraan para nga magamit pa nga rin namin. Bali, tatabi ko na nga lang muna to at saka ko na nga lang muna aayusin. Bali, ito ang next na kinuha ko ay curtain rod. Bali, adjustable na nga tong pinili ko at ito na nga rin yung binili ko dati. Maganda rin kasi to dahil hindi mo na nga kailangan magbutas-butas pa dito sa mga pader ninyo dahil na-adjust na nga to. Bali, dalawa na nga tong kinuha ko at ilalagay ko nga siya dito sa may lababo at dito din sa may bintana. Bali, nag-umpisa na nga ako maglagay ng kortina dito sa may bintana. Grabe, napakaganda nga ng kortinang nabili ko. Di ko nga ina-expect na babagay siya dito sa kulay ng apartment. Ilang beses ko talagang pinag-isipan kung kukunin ko ba tong kortina na to dahil hindi ko talaga alam kung babagay siya. Medyo nahihirapan kasi akong pilian ng kortina na babagayan dito sa kulay ng apartment. Ayoko naman kasi ng pure white lang, beige or kaya cream kasi masyadong dumihin yun. Lalo na at dito nga kami laging nagluluto. After ko nga mailagay yun sa may bintana, dito naman sa may lababo yung inasikaso ko. Isa pa nga sa nagustuhan ko dito sa kortina na to ay hindi nga siya manipis, tapos ang ganda rin ng pagkakatahi niya. Habang nilalagay ko nga yung kortina dito sa may curtain rod, kinakabahan nga ako. Akala ko nga kakapusin yung curtain rod na nabili ko pero hindi pala dahil sakto nga lang. Buti na lang talaga dalawang kortina yung nilagay ko dito sa may lababo kasi medyo kakapusin nga kapag isa nga lang yung nilagay ko. After ko nga maikabit at mailagay tong curtain rod, grabe ang ganda nga niyang tignan. Hindi ko talaga akalaing babagay yung design na napili ko dito. After ko nga mailagay lahat ng kortina, ito nilinis ko naman yung sahig dito sa may lababo dahil ilalagay ko nga yung pangmalakasang floor mat na nabili ko. Gandang-ganda nga ako dito sa floor mat na nabili ko dahil bagay na bagay siya at saktong-sakto siya dito sa kortina na nabili ko. Sa totoo lang, napakadaming magagandang floor mat dun sa shop na nabilihan ko pero ito talaga yung napusuan ko dahil nga bulaklakin siya tapos dahon nga yung design ng kortina kaya naman saktong-sakto lang. Ito naman next na kinuha ko ay isa sa magpapaganda nga dito sa pagme-makeover ko sa mini kitchen. Bali, nag-purchase nga rin ako nitong lamp light night. For only 69 pesos nga, dalawa na nga yung marireceive mong ganito. May kasama na nga rin tong USB rechargeable at saka tong mga pandikit. Bali, didikit mo nga lang siya dito sa may likod ng lamp dahil nga meron naman nakakorte dito square tapos dun mo na nga lang siya idikit. Bali, dalawang pandikit nga yung meron dito tapos yung isa naman ay idikit mo kung saan mo nga ilalagay yung pinaka-lamp. Nag-off nga ako ng ilaw dito sa may kusina at ganyan nga siya kalakas. Tapos nag-open naman ako ng ilaw ay ganyan pa nga din siya kalakas o diba kaya niya makipagsabayan sa mga normal nating ilaw. At sa wakas ito, natapos na nga rin ako mag-makeover at ito na nga yung kinalabasan ng mini kitchen na ng apartment. Kahit nga natagalan na yung pag-upload ko ay sana'y tapusin nyo yung video na to. At ayan lang muna for today's ganap. Don't forget to follow and share this video. Thank you for watching. See you on my next mini vlog. Bye!